Roblox in itself is not a dangerous game. It is the chat. It is the chat group that is beside it. Doon nagkakaroon ng buyuan. Doon nagkakaroon ng radicalization. Hindi pa tapos ang forensic examination ng Philippine National Police o PNP sa gadgets ng junior high school student na namaril sa Ateneo de Zamboanga University kahapon. Pero ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya, malaki ang posibilidad na may impluwensya ng Roblox ang ginawa nito. Giit ni Secretary Rimulya, may mga witness silang hawak na nagsasabi na nakita ang naturang child in conflict with the law na naglalaro ng naturang online game. It gives us a scenario na sa kanyang intent ay mapakita sa mundo ang kanyang ginagawa. Furthermore, ang version na ginagamit niya o yung pamamaraan na ginagamit niya ay parang video game. First-person shooter. Nakakabit sa kanyang dibdib at habang ginagawa niya ay nila-livestream niya. Ngunit sa ngayon, inaalam pa ng mga otoridad ang totoong dahilan ng pamamaril ng estudyante, maging ang mga lumabas na impormasyon na bumaba ang grado nito sa isang subject. Siya po ay honor student. Titignan namin yon kasi nga number 1 siya sa class niya as of report. So titignan namin kung anong status ng mga grades niya. Ang insidente, ini-livestream pa ng shooter sa isang website. Kaya naman panawagan ng PNP sa publiko, wag nang i-share at i-repost ang naturang video. Inatasan na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang PNP Anti-Cybercrime Group na ipatanggal ang mga video na kumalat sa social media kaugnay ng insidente sa Zamboanga upang protektahan ang mga minor de edad na posibleng maimpluwensyahan ng insidente. Maaari ani itong magdulot ng dagdag na trauma sa mga biktima at kanilang pamilya. Hindi lang naman yun ang aksyon natin. Despite of that, meron ding mga action tayo. That is the deployment, continuous engagement, nakikipag-usap tayo sa mga school authorities, including the communities, no? Including the parents. Some are nagbibigay, there are information, pag nakakuha tayo ng information or posting from social media like merong mangyayaring masama kinabukasan, we're going to the student, the family themselves, di ba? Ini-engage natin. Such that, nasusolba natin one by one. Ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga ang ikalawa sa nangyaring shooting incident na isinagawa ng estudyante sa loob ng eskwelahan ngayong taon. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.